So, ito mga gayam, oh, ang laki na ng play niya. Binuksan ko to dati at ito yung makikita natin doon. Hello mga gayam, love and light po para sa ating lahat. Para sa ngayong araw na to, ayusin namin ni Kuya Boy itong aming brush cutter. Dahil luganggang na itong kanyang head. At bumili nga kami sa online ng parts niya. Okay? Tingnan natin to mga gagayam. Ito mga gagayam mo, meron ko ipapakita sa inyo. Nasa buhangin. Ito. Baka nag-borrowing siya. Ito siya mga gagayam. Soft shell turtle. Saan mo nakuha yan? Binigay ni Tita Doc. Saan nila nahuli? Ikuran nila. Ayos na? So, ito mga gayam, oh, ang laki na ng play niya. Binuksan ko to dati at ito yung makikita natin doon. Hindi makita. So, tanggalin ko muna lahat itong mga to. So, ito mga gayam. Okay pa naman tong rad niya mga gayam, oh. So, wala pang tama yan. Pero dito, medyo nag-i-start na rin siyang lumaki yung clearance niya dito. Na dapat sana bilog lang ito. Ngayon, ito na yung naging main issue. So, naging ganyan na siya. Dati bilog lang yan, saktong-sakto lang yung kanyang lock dito. Dahil tumatama ito madalas sa mga nyog, sa bunot, sa mga stump, nagkakaroon ng impact. So yung kickback, dahil sa mabilis ang RPM nung tawag dito ng makina, nagiging ganyan ang tsura niya, na lumaki yung butas. Kaya itong head magkakaroon na siya ng play ngayon. So, kung makita niyo yung butas, yun na yung play niya. Yan yun. So nagpe-play siyang ganun. At ito ang papalitan natin. Ito ngayon yung bagong piyesa na nabili sa online. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras para palitan ito. Isang set na rin pala. So titignan ko kung mas magandang palitan ko na lang siguro ng isang set ito, para sigurado, kasi di rin alam kung parehas nga sila ng rad. Ito, kala ko ito lang yung papalitan, pero isang buo na lang yung papalitan natin na buo.
Yan, umulan na mga gayam dahil dito sa probinsya madalas ang ulan ngayon. Kaya dito tayo ngayon sa garahe gagawa. Ito ngayon mga gagayam. So ito yung pang lower part na tawag dito. Ito yung pang lower portion. So i-compare natin kasi magkakaiba to ng butas. Dito naging challenging din ako nung una. Kaya ito siya ngayon. Kinumpare ko na siya. So, makikita natin dito yung butas sa taas. Saka may butas din siya dito. So ito na yung susundan natin. At mas masisiguro natin, in this way masisigurado natin na ito yung pangtaas, yung malapit sa makina. Okay? Itong butas na to dito rin siya. Kaya tama yung orientation natin. Yan, para masigurado natin na mag-function yung ating ini-install na bagong pyesa. Okay? Mga gayam, tignan nyo to. Medyo itong bago na nabili natin, hindi kasya itong tourniquets niya. Kaya ang gagawin natin, papalakihan ko na lang to ng konti para pumasok ito at mag-lock. Yan, so okay na, pasok na siya. Hindi lang natin, bro. Okay, secure na siya ngayon. Nakapasok na siya. Hindi naman pala siya function dahil mali yung pagkakakabit ko nitong connector. Kaya ngayon sa pangalawang pagkakataon sigurado na ito dahil natuto na tayo nung nakaraan, di ba? Kaya ganito ang orientation niya. Dati baliktad ang pagkakakabit ko, umaandar siya pero ayaw gumana nung head. So ganyan. At gaya ng ginawa natin kanina, i-check ko muna kung fit siya dito sa butas. Kung hindi, so gaya niyan, hindi, papalakihan ko lang ng konti. May napanood ako lang kanina, Papa. Sabi daw na, Papa, madami na daw papang taong pinapapan daw, Papa, yung ano. So ayan, okay na. At lalagay ko ng connector ngayon. Yung butas, umugo na, na-injury pa. Yung butas na yon, yung pinalaki ko, saka yon dapat magtugma. Pagtutugmain natin sila. At ayun, tumugma na. Lagay na rin natin ito ngayon. Ito yung mas maliit na butas. Dito naman siya ngayon ko-connect sa head. Yan. So ito dito naman kabila.
namin papa ay hindi na tinatapaw. Papa. Gawa ko nga siguro. Papa, ito pa ako papa. Papa? Okay na tong aming brush cutter mga gagayam. So ulitin ko ulit, ang naging problema dati gumagalaw na itong kanyang head. Dahil doon, ito yung sa lower part, malaki na yung butas dito. Yan. Kaya nagkakaroon na ng play itong head. Bumili kami sa online at isang set. Kala ko isang piraso lang ang mabibili doon. Ang dumating naman 2 piraso. So assembly na siya, may kasama na siya din rod sa loob. At sakto nga dito sa aming Honda na 4-stroke na brush cutter. Yung matagal din ng servisyo nitong part na to kasi nakailanganihan din kami ng niyog at talaga naman na gamit na gamit. Kasi yung mga damo doon, kung mabilis tumubo at nagiging gubat talaga dun sa aming bukid. Kaya madaling na luganggang ito kasi nga tumatama dun sa mga stump, dun sa nyog, dun sa mga palapa ng nyog, sa bunot at saka dun sa nyog mismo. Nagkakaroon ng malakas na impact. Kaya lumawak yung butas niya dito at nagkaroon nga ng play nito. Kaya ngayon, kondisyon na ulit at ngayon din, testingan namin ang performance nitong bago na ito doon sa bukid. Punta kami ngayon ni Kuya Boy Marcos at makita nyo rin yung bukid namin doon.